Ako kanina without His permission. At ako ay tumayo at nanalangin dito. Sapagkat may isang bagay na nilagay ng Diyos sa puso ko, bumibigat siya sa pakiramdam ko. Inahanap ko siya para sa may tungkong yung mga salita ko, minsan hindi ko alam kung paano bibitawin yung mga salita. Na ayaw ko ho siyang i-bypass doon sa authority na meron po sa kanya. Pero dahil wala po siya, pinangunahan ko na po. Akala ko ako ay humihingi ng tawag po kay Pastor Boss po. Dahil ako tumayo without his permission sa pagtayo ko po kanina. Sapagkat, nabasa niyo po ba yung word na ikaw? Nabasa niyo ba yun? Nabasa niyo yung word na ikaw sa Bible, in the Old Testament. Hindi ko lang siya exact kung alam kung ano yung book, yung chapter, hindi ko lang siya mahanap. Pero itry ko sa basa yung mga Bible, yung word na ikabut. Na ibig sabihin po ng ikabut, the Spirit of God depart. The Spirit of God depart. Wala na yung presensya ng Panginoon. Wala na yung Espiritu ng Diyos. That's why naalarma ang puso ko habang nakaupo at biglang hindi ko malaman sa ito. At yan, iba yung pakiramdam ko. Ba't ganito? Mag-pray tayo sandali. Mag-pray tayo. Bakit? Dahil ang Holy Spirit nag-grieve sa kanyang nakikita. Nandyan ba kayo? Sabi ko, this place is a place of house of prayer. Amen. This place is a house of holy place. Amen. But sometimes this place is defiled. Pag sinabing defiled, nadudumihan yung kanyang tahanan na dapat ang kanyang lugar, ang kanyang tahanan ay manatiling banal at manatiling malinis. But the problem, hindi makapanatili yung kanyang presensya because ang lugar ang dapat na kanyang pagtausan ay hindi ko maintindihan. There is something wrong in the air. Sabi ko kay Ate Alo, pray. Anong silbi ng aking babanggitin sa pangangaral namin ni Pastor Boots sa umaga nito sa bawat ginagawa namin every Sunday without the Spirit of God? Without the presence of God, magiging patingaw lamang kami, magiging maingay lamang kami, magiging tuloy lamang ninyo sa mga tingang aming babanggitin kung wala yung presensya ng Diyos. Sapagkat ang presensya ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kapahayagan na nagbubula sa Panginoon. Do you believe that? Sabi ng Panginoon, Luke chapter 4, verse 18, kung hindi ako nagkakamali, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel. Sino nag-anoint? Sino po? The Holy Spirit. Ina-anoint ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel. Ang hirap tumayo without anointing of God. Tatayo ka sa harap na ito, head knowledge na lang ang ilalabas mo. Yung head knowledge na yun, hindi yun nakakapag-minister sa puso ng bawat taong nakikinig sa iyo. Nakuha mo. Head knowledge na lang. Dahil kabisado mo, dahil alam mo. Pero ang tanong, nabago-bago kay nila. Ang tanong, meron ba silang na-receive mula kay Lord? That's why nalulungkot ang aking puso. Nanonood mo yung mga nasa paligid. Kamusta na puso? That's why nag-grip po yung aking puso. Kaya po ako ay humihingi ng dispensa. Magalit na siguro si Pastor Boots sa akin, huwag lang magalit na Diyos. Amuhin pa na po. Huwag na lang Diyos. Sapagkat magiging walang silbing mga bagay na sasabihin ko sa inyo without the Spirit. Dahil ang Spirit ng Diyos ang siyang magbubukas ng ating kaisipan
sa mga salita na bibitawan ng lingkod ng Diyos na ito. As long na binuksan mo ang iyong spirito, ang spiritual mong puso, ang spiritual mong kaisipan, naniniwala ko, magmi-minister ang Diyos sa puso mo. Amen. Kaya po ako po ay nagiging emotional dahil yun po ang hinahabol natin. Hinahabol natin. Kaya lumaro sa isip ko the word ikabul. I-search po ninyo kung ano ibig sabihin ng ikabul. Na ibig sabihin, the Spirit of God depart. Umalis. Kaya huwag nating hahayaan ang lugar na ito ma-define. Huwag nating hahayaan ang Espiritu ng Diyos ay lumayo. This place is a place of house of prayer. This place is a house of worship. This place is a holy place. Amen. Amen. Dapat napapanatili. Sa ibang churches, ginagawa po nila, naglalagay po sila ng tabi. Para tabernacle type. Talagang yung lugar, pinipresent po nila. Para kay Lord lang yun. Kung mababasa natin ang Old Testament, kung gaano kasila ng tabernacle of God, hindi makakapasok yung mga ministers of God, yung mga Levites, yung kapag ang kanilang puso ay defiled. Nabasa nila po yun. Yung tabernacle. Kaya meron silang ano dito ang tawag nito? Ang tawag po nito. Kakalimba, parang ano? Ang tawag po ng pastor sa patio, yung sa ice cream ang tawag po. Ha? Isang pag-ice cream yung pagtawag na gano'n. Meron silang nakalagay rito. Makalimbang yun. Kapag pumasok po sila, no, at hindi na tumutunog yung kalimbang na yun, ibig sabihin na matay yung tao sa loob. Pero kapag po sila ay nandoon sa loob at kumakalimbang, ibig sabihin yung tao they enjoy the presence of God. Amen po. Ganun po siya. That's why people of God, tinuturuan tayo ng Panginoon na irespeto yung kanyang presensya. Amen. Nabanggit ko lamang po yun because of my emotions na nakaangat. Naniniwala ko, siguro marahil yun ang message ng Panginoon sa ating lahat na maging aware sa Spirit ng Diyos. Kaya ang Diablo ay wala lang, kampante lang. Wala yun. No? Bakit? Kasi wala yung mga presence ng Panginoon. Kaya hindi niya katatakutan yun. Hindi niya katatakutan ito. Hindi niya nakakatakutan yung mga tao doon sa light of the world dahil hindi sila nag-aapoy. Dahil binabaliwala yung salita ng Diyos. Binabaliwala yung presensya ng Diyos. Hindi sila nakakatakutan ng Diablo yan. Alam niyo kung ang kinakatakutan niya? Yung bawat anak ng Diyos ang taga-life of the world nagkakaalam ng kakapoy. Pinapahalagahan ng presence nito. Amen. Okay. Nabanggit ko lamang po yun. At hindi po yung nakakita. Pagpatawag ko yun. I-revisit po yung aking topic ngayong umaga. Napadaan ko lamang po yun para lang maunawaan, maintindihan natin kung anong kahalagahan ng ating ginagawa. Hindi tayo nag-chess-chessan lamang po. Kundi ito ay merong kalakip doon sa spirit world na nangyayari at nagaganap. Hindi lang natin ito nakikita. Kung iaalaw ng Panginoon na buksan ang ating mga mata at makikita natin kung anong nangyayari in the spirit world, mamamangha po kayo. Amen. So sa mga nito, ay gusto ko pong sinitrack ko lang yung aking pinaka-introduction, pero hindi po yun ang aking topic. Yun ay eye-opener sa ating lahat, readers, worders. Amen. So sa mga ito, ito yung aking topic. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Why faith is so important? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Sapagkat sabi po ng Biblia, verse 11 ng Hebrew, chapter 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang pananampalataya, ang walang pananampalataya sa Kanya,
sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga humaanak sa Kanya. Nandiyan ba kayo? No. So bakit mahalaga ang pananampalataya? No? Sapagkat ang pananampalataya, sabi ng Diyos, kung wala tayong pananampalataya, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natutuwa, hindi napiplis ng Diyos kapag wala tayong pananampalataya. So, ganoon pala kahalaga yung pananampalataya. Dahil ang pananampalataya nito, na ibig sabihin sa ibang salin, ibang salita na ginamit ng pananampalataya, ito yung paniniwala mo sa Diyos. Amen. Sabi ng John 3:16, i-set sa atin, "Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mas sumampalataya," basa niya, "ang sino mas sumampalataya sa Kanya, ay Jesus, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Word na sumampalataya. Sa Ingles, pansinin po ninyo, no? Sa Ingles, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who believes." Nakita niyo yung word na? Ay, nabibigat nyo, no? Who believes? Yung isa, sumampalataya. Sa Ingles, sabi na, who believes? Naku, no? So, yung pananampalataya pala, paniniwala. Naku niya, believe eh. Ano ba Tagalog ng believe? Naniniwala. Tama ba? Sino bang naniniwala sa Kanya? Nananampalataya sa Kanya? Ano niya, hindi na siya mapapahama. Kaya ganun pala, kahalaga, yung tinatawag na pananampalataya. Kung wala ng pananampalataya, hindi natutuwa ang Diyos. Kaya ganun kahalaga ang pananampalataya sa bawat Kristiyano. At sabi pa dyan, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. Kung wala kang pananampalataya, ibig sabihin wala kang Diyos. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Nakukuha po. So, sa umaga nito, kung nananampalataya ka sa umaga nito na mayroon Diyos, maniwala ka rin na may gagawin ang Diyos sa umaga nito sa buhay mo. Amen. Kasi yun ang word na eh. Sabi dyan, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. So, ibig sabihin, kung naniniwala ka, nananampalataya ka na may Diyos at meron Diyos kayong umaga, natutugon sa iyong mga pangangailangan, ano man ang kalagayan mo o yung iba. Amen. Tingnan niyo yung susunod. Tingnan niyo yung susunod. At siya ang nagbibigay ng ano po? Ng gantimpala. At siya ang nagbibigay ng gantimpala. Alin na po? Sa mga humahanap sa Kanya. Woo! Kapag pala hinahanap mo siya, no? Ang sabi doon, bibigyan ka ng gantimpala. Nakukuha. Ang sabi doon, kapag ikay sumasampalataya, naniniwala ka na may Diyos, at siya rin yung nagbibigay ng gantimpala. Ang gantimpala, hindi lang puro pera. Amen. Hindi lang puro material. Ang gantimpala, yung ba magkaroon ka ng peace of mind. Gumaan ang kalooban. That is a reward. Amen. Aanin mo, dami ng pera mo kung wala ka namang peace of mind. Hindi ka makakatulog. Okay lang yung bahay mo. Basta nakakatulog ka ng 8 hours a day, di ba? Pero ang dami mong pera, iniisip mo, baka nanakawin ka. Baka papasukin ka. Hindi ka makakatulog. Yung mga mayayaman kumupo, umiinom ng anti-depressant, anti-stress. Pero ikaw, masarap ang tulog. Nakuha ko. And that is a reward. No. Yung pagpapala, binibigay na sa atin, yung maging maayos ang ating pong buhay pang araw-araw. And that is a reward. Amen. Kapag hinahanap mo siya, yung reward na yun, masusunod na naman. And that is it. Amen. So, bakit mahalaga ang pananampalataya? Sasagutin po natin. No one can save without faith. Wala daw maliligtas kung walang pananampalataya. Kaya
wala kang pananampalataya, hindi mo masusumbungan yung kaligtasan. Kasi ayon sa ating teksto, sa Hebrew chapter 11 verse 6, sabi niya, dapat naniwala ka na may Diyos. Nakukuha nyo? So dahil naniniwala ka sa Diyos, kaya ka nakakasumpong ng kaligtasan. Naniniwala ka na ang Panginoong Yesus lamang ang siya makakapagligtas sa iyo at wala na. No? Kaya kung wala kang pananampalataya, hindi mo mararanasan, hindi natin mararanasan ang tunay na kaligtasan. Ang kaligtasan ay wala sa reliyon, wala sa isang organisasyon, wala kung kanino man. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon. Sabi po ng Hebrew o Efeso, chapter 2, verse 8 and 9. Pasingin po ninyo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng, ano daw po? Ng pananampalataya. No? Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, by the grace of God. Naligtas tayo bunga yun ng ating paniniwala, ng ating pananampalataya. Nakuha mo? Sabi niya, sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, napakahalaga ng pananampalataya niyan. Yan ang pananampalataya nakakaligtas. Naniniwala na mayroong Diyos. Naniniwala na kung saan na may nagbayad sa ating mga kasalanan 2,000 years ago. Naniniwala na mayroong nagbayad sa ating pong mga kasalanan. At dahil tayo naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ay namatay at the cross, kinuha niya lahat ng ating mga kasalanan. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Dahil kayo naniniwala na binayaran ng ating Panginoon sa ating kasalanan, kaya ikaw ay naligtas. Amen. Naligtas saan? Naligtas mula sa dagat-dagatang impyerno. Naligtas mula sa mga suliranin ng buhay. Naligtas sa mga pagsisigil ng dyablo sa Satanas. Hindi lamang dito sa lupa nagkakaroon tayo ng kaligtasan, kundi maging sa susunod pang buhay na pinangako ng Panginoon, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Amen? And that is free. Naniniwala tayo po. Amen? Sabi diyan, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. So sa mga kapatid ko in faith, it is a gift. Gift of God, kaloob ng Diyos. Libre yan. Pag sinabing gift, halimbawa, sabi ko, Brother Mark, ibibigay ko yung aking motor na yan. Basta, linisin mo lang yung bahay ko. Gift ba yun? Hindi. Diba? Brother Mark, sige, salin na yung bahay ko. Bigyan mo lang ako ng pamasahe pa uwi. Papunta sa aming probinsya. Sa'yo na yung bahay ko. Gift ba yun? Hindi. Ano bang bagay na iyong ibinigay, ano bang bagay na iyong ginawa o binigay, no? Hindi masasabi yung gift. Yun po ay sweldo, sahod. Nakukuha po. Kasi meron kapalit siyang hinihingi. Yung gift, wala siyang hinihingi anything sa'yo. Nakukuha po. And that is gift. Binigay sa'yo ng Diyos iyan na libre, na wala ka ng anong tawag ito, wala kang anong pagtapagalan. Kaya po ay salamat sa Diyos, naliwanagan tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi na natin kailangan magpapako ng krus, hindi na natin kailangan magbungat ng krus, hindi na tayo kailangan kikabapangan, magsalabakbat, hindi na natin kailangan yun. Dahil meron ang gumawa nun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga siya dito. Hindi yan galing sa inyo. Kaya sa verse 9, sabi niya, hindi ito bunga ng inyong, ano ba po? Ng inyong mga gawa. Kaya wala may pagmamalaki ang sinuman. So, sabi ng iba, kailangan maging mabuti ako sa aking kapwa para ako ay maligtas. Meron akong narinig mula doon sa interview na isang artista.
Gumawa ka ng mabuti. At least sa paggawa mo ng mabuti, may pamasahe ka na papuntang langit. Yun ang way of salvation na meron sa Kanya. Pero malinaw na sinasabi ng Panginoon sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang may pagmamalaki ang sino. Kung kaya pala natin iligtas ang ating sarili sa mabuting gawa, anong silbi ng pagkamatay ng Panginoon at tapos? Nakuha niyo? Kung kaya pala natin iligtas ang ating sarili sa mga mabubuting gawa, pagtulong sa kapwa, o anumang bagay na mabubuti, no? Kung kaya pala natin iligtas, bakit pa kailangan bumaba ang Panginoon Jesus para ialay ang kanyang buhay sa sanlibutan? Kung kaya din pala natin iligtas ang ating sarili sa mga mabubuting gawa. Kaya nga, hindi yun ang basihan. Anong basihan? Anong basihan? Faith. The grace and the faith. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Dahil the word grace, ang biyaya, no? Agandano, sa Tagalog, agandano, di ba? Biyaya, sa English, grace. Ano yung grace? Grace means unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, ginawa ang karapat-dapat ng Diyos. And that is grace. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala. Pero naging karapat-dapat tayo dahil dito sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Hindi tayo magkakaroon na tinatawag na pagkakaroon ng kaligtasan without this faith. Amen. John 3:16. Nabanggit ko na kanina, no? Uulitin ko lang muli, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isa anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang. Pasilin po ni Kulay Dilaw, ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Ano yung logic? Anong logic? Ang logic, kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, walang kaligtasan. Tama? Kaya sabi dito, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sino man, pag sinabing sino man, wala akong gender. Amen. Walang status ng buhay. Kay mayaman, kay mahirap. Bata, matanda. Amen. Matalino o hindi matalino. Tabi-tabi ko sa mga transgender, LGBTQ+, whatever. Kahit ano pang kasalian mo, kahit ano pang paniniwala mo. Sabi niya, sino man? Kasama ka, kasama tayo doon sa sino man na yun. As long na ikaw ay naniniwala, kasama ka maliligtas sa Panginoon. Amen. Sino man? Kaya yung sino man na yan, no, kahit ikaw ay LGBT group, kapag ikaw ay naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoon, kasama ka sa ililigtas ng Diyos. Amen. Kung napanood po ninyo sa Facebook o sa YouTube, yung 700 Club Asia, no? Pinagsama-sama po nila yung mga taong transgender, nagpabago na kanilang kasarian, nagpaputol. Yung iba naman ay, no? Yung very sensitive. Pero gusto ko lang mong tingnan, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Hindi siya nagtatangi. Nagsama-sama sila kung ano yung mga experience nila before. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos, kasama sila doon sa sinong sumampalataya. Kaya sila nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya sabi dyan, ang sino man. Kaya ganun po kahalaga ang pananampalataya sa ating pong mga buhay. Ito yung pananampalataya na nakakaligtas. Ito yung pananampalataya upang tayo magkaroon ng kaligtasan mula sa dagat-dagatang impyerno. Ganun po kahalaga ang pananampalataya sa ating pong mga buhay. Amen. So what is faith? Ano yung pananampalataya? Ang pananampalataya is not mind over matter. Hindi
lang siya dito. Meron pa siyang malalim na gustong ipakita sa atin. Kaya napakahalaga na makita natin yung divine revelation ng Panginoon kung ano yung pananampalataya. What is faith? Hindi lang ka basta naniniwala. Kalakit doon yung pagtitiwala. Amen. Maraming mga tao naniniwala pero walang pagtitiwala. Nakuha ko. Maraming mga tao ako naniniwala sa Diyos pero hindi nila tinitiwala sa Diyos. Yung kanilang mga sitwasyon. No. And what is faith? Meron pong tawag nito. Okay. Hebrew 11:1. Ano ba pong pananampalataya? Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Ano ba yung pananampalataya? Ulitin ko. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Meron ka bang inaasahan today? Amen. No. Meron ka bang inaasahan today? Yes, amen. Amen. Meron ka bang hinihiling today? Yes. Gumaling ako, maging normal ang buhay ko, sumaayos ang aking hinaharap na problema ngayon. No? Asan doon? Katiyakan na mangyayari ng ating inaasahan. Pasinin niyo yung word tiyak. Kaya katiyakan. Tiyak. Pag sinabing tiyak kasi, no? Sigurado. Woo! Sigurado. Sabi nila, nasusunod doon. Nasusunod. Mangyayari. No? Sinisigurado niya sa'yo. Mangyayari ang mga inaasahan mo. Do you believe that? I believe. Amen. And that is faith. Yes. Sino naniniwala ngayon na kaya siyang pagalingin ng Panginoon? Amen. Amen. Sabi niya tiyak na mangyayari, magaganap. Sino sa atin ngayon naniniwala na kaya ang palayain ng Diyos? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon sa buhay? Amen. Sabi niya tiyak. Sigurado, mangyayari ang ating mga inaasahan. Kung nag-expect ka, ngayong umaga, na may gagawin sa'yo ang Diyos, believe and receive. Amen. Kaya ngayong umaga, kapatid ko, in faith, ngayon pa lamang, Lord, in Jesus' name, tinatanggap ko na ang kalayaan. Lord, in Jesus' name, tinatanggap ko na ang kaligtasan. Lord, in Jesus' name, ngayon pa lamang, tinatanggap ko na ang kagalingan at himala ng aking buhay. Amen. Mangyayari ang iyong inaasahan kapag ikaw ay nananampalataya. Amen. Pasinintunin nyo. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi, ano susunod dyan? Hindi nakikita. Ibig sabihin, wala pa man, naniniwala ka na. Woohoo! Wala pa man, hindi mo ba nakikita? Kailangan maniwala ka na. Amen. Hindi mo nga nakikita eh. Sino nakakita sa Diyos? Wala pa. Pero naniniwala ka. Amen. Ganon din ang healing. Hindi pa man nangyayari, naniniwala ka na. Pagagalingin ako ng Diyos. Pagagalingin ako ng Diyos. Amen. Sabi ko, hindi nakikita eh. Hindi natin nakita ng Diyos eh. Wala pang nakakita sa Diyos eh. Maliban na lamang doon sa mga malalalim na experiences niya. Si ano na eh. Kung nabasa niyo na, si Elijah yata o si Moses. Yung nakita yung likod ng Panginoon. Nabasa niyo na yun? Hindi ba yata no? Nakita yung likod, hindi nakita yung harap ng Panginoon. No? Tapos, kung hindi ako nakakamali kay Elijah, no? Kumigla, kumulog.
Tapos meron siyang narinig na maliit na tinig sa tuloy niya. As more voice. Amen. Kaso umaga nito, na kung saan mga bagay na hindi natin nakikita, no? Dapat natin paniwalaan. Nag-expect ka ba sa Diyos? Wala pa man, Lord, mangyayari ito sa buhay ko. Amen. Mangyayari ito sa buhay ko. I am rich. Woo! I'm strong. I'm healed. Dahil, sabi diyan, ang pananampalataya ay tiyak na mangyayari ang ating mga inaasahan. Amen. Ang problema sa atin kasi, ang pananampalataya na alam natin, na natanim sa ating kaisipan, itinatawag na to see is to believe. Amen. Yun ang ating definition ng ating pananampalataya na dapat makita ko muna bago ako maniwala. Amen ba? Yun ang ating paniniwala. Pero mali, baligtad. Dapat pala ang pananampalataya, believe is to see. Maniwala ka muna bago mo makita yung himala na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Amen po. And that is faith. Hindi yung to see is to believe. Makita ko muna bago ako maniwala. Katulad po yan ni Pedro. Pedro nga ba? Si Judas. Yung Thomas Pitt pala yun. Si Thomas Pitt. Sa John chapter 20, wala na Panginoong Jesus, bakit na sa langit, ngayon itong mga disciple na ito ay nagkaroon ng gathering, pinag-uusapan nila. Ngayon bumaba ang Panginoon, no? And into glorified body, no? Into glorified body, bumaba ang Panginoon into glorified body. Binaba, kinausap sila ng Panginoon. Problema nung panahon na yun, yung gathering nila, wala si Tomas. Wala si Tomas. Kaya nung dumating si Tomas, wala ng Panginoon, nagkwento itong mga disciples. Sabi niya, nakita namin ang Panginoon, buhay siya, totoo, ang lahat ng kanyang sinasabi. Anong sagot ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang mga kamay, hindi ako naniniwala. Sometimes tayo ganyan. Ang dami ng mga revelations, ang dami ng mga kinukwento sa atin patungkol sa ating Panginoong Jesus. Nandyan ba kayo? Ang dami ng kinukwento sa atin, yung mga naka-experience noon, yung na-encounter nilang Panginoon, yung binisita sila ng Panginoon. Nagsasabing buhay ang Panginoon. Totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Kinukwento kay Tomas. Pero sometimes nagiging Tomas tayo. Hindi ako naniniwala hanggang hindi ko nakikita. Yung kanyang butas sa kanyang kamay at hindi ko ito na ipapasok. Sometimes nagiging Tomas tayo. Kaya hindi tayo nakaka-receive mula kay Lord dahil gusto muna natin makita bago natin ito paniwalaan. Marami ng miracles ang ginawa ng Panginoon. Hindi lamang in the times of Bible, even sa ating kapanahunan, ang daming mga himala. Pakinggan ninyo 700 Club Asia. Pakinggan ninyo may iba't ibang klaseng testimony kung paano gumawa ang himala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nakita na ang kailangan mo lamang paniwalaan mo yung kanilang sinasabi. Kaya kaninang umaga, I'm praying, sabi ko nga, Lord, i-consider mo yung mga kapatid in faith o yung mga tao may sakit, i-consider mo sila. Naabutin sila ng mga kapangyarihan at gumawa ka ng himala. Kaya kung meron ka bang nararamdaman sa ngayon, ano man ang kalalagayan mo,
kailangan mong maniwala na mayroong Diyos na kaya kang pagalingin, na kaya kang palayakin, kaya niyang alisin ang mga bagay na humaharang sa iyo, ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Sundan natin. Sabi sa John 20, verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, si Thomas sa kausap, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na? Naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ko? Ano sunod? Mapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Palabahan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kasi diyan nagiging mapalad tayo. Kahit di pa natin nakikita, naniniwala na tayo. Mapalad ka, kapatid, ngayong umaga, na kung saan kahit wala pa yan, naniniwala kang aayusin ng Diyos ang iyong buhay. May problema ka ba? Maniwala. Nandiyan pa yun. Nandiyan. Pero hayaan. Itutuloy ko. Ay, excited ako. Excited ako, kapatid ko. As long na you receive the power of faith in your heart, God will make a miracle for you today. Amen. Excited ako. Ewan ko bakit. Yung puso ko biglang tumalon. Ang ibig sabihin pala ng faith na yun, faith means total dependence on God. Na ibig pala sabihin na kung saan yung pananampalataya, nagdidepende na ako sa Kanya. Kaya meron tayong mga panalangin na sinasabi natin sa ating mga panalangin, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. May prayer ba kayo ganon? Yes. Amen. Bakit? Kasi hindi natin kaya gawin. Pero kaya gawin ng Diyos. Amen. Amen. Yung mga bagay na imposible, hindi natin kaya gawin. Pero kaya niya. Hindi ka doktor. Hindi ka magsikero. Pero kapag naniwala ka, kapag pinatungan mo yung taong may sakit, gumagaling. Amen. Bakit? Kasi hindi naman ikaw yung manggagamot, kundi ang manggagamot siya. Amen. Para baga kapag walang nangyayari, pinapahila natin ang Diyos na dapat makita ng mga tao ito na ang Diyos ay sumasayo by making a miracle. Amen. Kaya nga nagtitiwala ka sa Kanya, dinidepend mo sa Kanya doon, bahala ka na. Ikaw na mo ang mamulat dito, hindi ko na po ito kaya. Amen. Kaya nagugulat ako sa mga tao, bahala na si Batman. Nagtitiwala sila kay Batman, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Dapat yung ating dependence sa ating Panginoon, sa Kanya. Kaya nga, ibigay mo yan kay Lord. Magtiwala ka kay Lord. No? Ibigay mo lahat. Ipagkatiwala mo ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan, ang iyong buhay, ang iyong journey sa iyong buhay. Makikita mo yung purpose mo kung bakit ka nag-exist sa buhay na ito. Amen. Kapatid ko in faith, yung purpose natin ay hindi lamang magkaroon ng yaman sa buhay. Ang purpose natin ay magawa natin yung dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya, tingnan po ninyo. No? Tingnan po ninyo. Isa sa mga heroes of faith. Kilala nyo kung sino yung heroes of faith? Isa sa mga heroes of faith, si Abraham. Tingnan nyo, Hebrew 11:8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pumunta. I pray in Jesus' name, makita niyo po yung divine revelation na pinapakita ng Diyos dito.
sa ating buhay, journey, sa ating pananampalataya, sa ating paglalakbay sa mundong ito, na dapat nakita natin ito sa ating pong mga buhay. The heroes of faith, si Abraham, isa si Abraham. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay utusan. People of God, meron bang sinasabi sa inyo, sa atin, ang Diyos sa puso natin? Meron ba? Meron ba siyang sinasabi? Amen. Sabi niya, utusan eh. Inutusan. So, ibig sabihin, may inuutos sa iyo ng Diyos. May inuutos sa atin ng Diyos. Naniniwala ako sa oras na ito, sa inyong mga puso, may nagsasalita sa iyong puso. Oo nga, narinig ko, naramdaman ko sa tibok ng puso ko, na may inuutos ang Diyos sa akin. Kapatid ko, in fact, hindi yan konsensya, hindi yun haka-haka, kundi yan, it is a small voice na nagsasalita sa loob mo. A small voice in your heart. Bakit? Ito nasabi, talaga, boses yan ng Panginoon na nagsasabi sa kaibuturan ng iyong puso. Bakit? Kasi hindi sasabihin niya ng jumbo. Amen. Ang magsasalita lang ang Panginoon na meron siyang sinasabi sa iyo, meron siyang inuutos sa iyo, meron siyang pinapagawa sa iyo. But the problem is, hindi tayo makakagawa. Woo! Excited talaga ako. Eh, naman bakit? Pero iba. May inuutos sa iyo. Ang dami kasi natin mga tawag dito, ang dami nating mga, mga tawag doon? Yung mga alibay. No? Parang si Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka kay Pharaoh. Ang daming mga alibay. Lord, hindi ako marunong magsalita eh. Diba? Isa yun sa mga tinitingnan natin kung bakit hindi tayo umaakbang. Kasi mahina yung natin. Nandiyan mo kayo. Isa yun sa mga nagiging dahilan na ating mga bagay kaya hindi tayo humahakbang sa inuutos ng Diyos sa atin dahil mahina ang loob natin. Nagpapakita tayo ng malakas sa iba, pero within in our hearts, mahina ang loob natin. Si Brother Robert po, sa totoo lang, dahil hindi po siya nakatapos ng pag-aaral. Si Brother Robert po ay nakaranas sa tinatawag na pambubuli. Si Brother Robert po ay nakaranas na totally masyadong tinig. Na-experience ko yung teacher ko, pinahiya ko in front na maraming mga kaklase. Na-experience ko na kung saan yung mga kaklase ko binubuli ako. Kaya ako naging mahina ang loob. But sa tulong ng Panginoon, yung tagboy na din ako, mas nakilala ko ang aking sarili. Sabi ng Biblia, you shall receive power. Acts chapter 1, verse 8. You shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. Amen. Yung kapangyarihan yun, kapag dumating na sa iyo, sabi ng Biblia, you shall be my witnesses. My witnesses. Kanina lang, ang Panginoon. Witness ka niya. Ibig sabihin, ikaw yung kanyang ambassador. Ikaw yung magpapatotoo. Ikaw yung magsasabi sa mga taong nasa paligid natin. Ikaw yung magiging witness ko na ako ay buhay, na ako ay totoo, na ako ay gumagawa ng himala, na ako ay nag-aayos ng buhay. Ikaw ang magiging witness ko. May sinasabi. Ngayon, hindi mo magagawa yung mga bagay na yan. Sabi niya, you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and out of this part of the earth.
you shall be my witness. Hindi mo magagawa yan hanggang hindi dumarating sa iyo ang Espiritu ng God. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Siya ang magbibigay sa iyo ng tapang. Kaya ang Book of Acts, mabilis na gumamang yung kingdom ng Panginoon. Bakit? There is fire. Nagiging boldness nila to preach the gospel. Si Pedro, na alam naman natin, hindi naman ganun na mag-aral, pero bakit siya naging matapang? Because the Spirit. Kaya kapatid ko, in faith, huwag kang matakot. Ang nagiging cause kung bakit hindi natin nagagawa yung inuutos ng Diyos dahil pulong-pulong tayo ng takot tayo mapahiya. Diba? Sabi ni Moses, hindi ako marunong magsalita. At ako magsalita. Minsan sinasabi natin ng credential natin, hindi naman ako graduate ng Bible school. Hindi naman ako edukadong tao. Ito lang yung natapos ko. Alam nyo, meron akong nakasama sa tingko. Nung na-born again, natutong magbasa. Natutong magsulat. Kapag naglakad na, nakagano. Kasi may differentiate yung bangka eh. Pero alam nyo, sa kanyang testimony, tinawag siya ng Panginoon as evangelist. Kaya kapag nag-pray yun, ang dami, hindi pa lang nangyayari. Wala pala doon sa suka. Nakahalaman mo. As long sumunod ka sa utos ng Diyos, ang Diyos ng bahalang magdalagay ng Diyos sa mga sasabi. Amen! Siya magbibigay sa iyo ng tapang. Kaya kapag may mga tao na kung saan, Pastor, tulungan niyo po ako. No, meron po akong problema. Lalo na yung mga taong depressed. Yung mga taong minsan, yung kanilang may problema. Ano bang naalaman ko doon? Wala. But I pray, Lord, give me a wisdom. Discerning of the hearts. Na maintindihan ko, mahal ko to. Kasi itong mga tao nito, mas malaki pa sa pagkatao ko. And they respect me doon sa kanilang paniniwala na makakapag-resolve ng problema na yan. Lord, hindi ako tulungan mo. Then, natutumpok naman for the glory of God yung problema nila. Natutumpok naman. Bakit? Ako ba yun? Hindi. Amen? Kaya sabi ka, merong inuutos sa'yo. Naniniwala ko ngayong umaga. May nagsasalita sa'yo. May nagsasalita kayo ng umaga. Meron siyang sinasabi. Ang problema, hindi ka makahanda. Ang tinitingnan mo kasi yung physical appearance. Hindi mo tinitingnan yung kaya din ng Diyos sa buhay. Tuloy natin. Ang sabi niyan, sumunod si Abraham nang siya utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na pinangako sa kanya. Tingnan yung word. Sumunod niya siya kahit hindi niya alam kung saan siya pumunta. Nakikita po ninyo? No? Ang kwento niyan sa Genesis chapter 12. Yun ang kwento na yan. Na iwan mo yung nanay mo, iwan mo yung bayan mo, iwan mo yung pamilya mo, sumunod ka sa akin, yung bayan ituturo ko sa'yo. Sabi niya, ituturo, di pa nga niya alam kung nasaan basta sunod lang siya. Kapatid ko, in faith, may tinuturong landas sa atin na Panginoon, kahit hindi natin alam ang tulong ito. Manampalataya ka, maganda yung patutunan. Amen. Hindi pa natin alam kung ano yung tulong ito. Basta mahalaga, sumunod ka doon sa utos ng Panginoon. Amen. Hindi mo ba? Halay natin, hindi natin alam. Nag-step in faith kami ni Pastor Boots. Sinimulan ito sa ilang pamilya. Pero ito na ngayon. Hindi pa nga namin alam kung saan ito pupunta. Hindi namin alam kung saan ito makakarating. Pero may mga taong naniniwala sa amin. Sa amin ba? Sa Kanya. Amen. Kaya nga, kahit hindi pa natin alam ang pupuntahan natin, kailangan natin manampalataya at sumunod doon sa Kanya. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya nga, ang faith is total dependence on God. Nagdidepende kami sa iyo, sa journey namin ito, sa lakad namin ito, sa sitwasyon namin ito. Lord, dinidepende namin sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo. Ibinibigay namin sa iyo ito. At that's
So how? How can we have faith? Paano ako magkakaroon ng pananampalataya? Paano? Sabi po ng Bible, faith, Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kailan daw po dumarating yung pananampalataya? Kailan? Kapag sa pakikinig at pakikinig ng daw po ng salita ng Diyos. So, kapatid pala, kapag pala tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay dumarating. Amen. Sa palagay mo ba natin, nandito ka nga, pero yung isip mo nandoon. Nakuha nyo? Marinisin mo ba yung faith? Nandito ka nga, pero yung ulo mo, iniisip mo yung problema, iniisip mo yung labahin, iniisip mo yung lakad mo mamaya. Hindi ka nakapokus doon sa Word of God. Hindi ka nakikinig doon sa Word of God. Darating ka yung pananampalataya. Pero dahil nakapokus ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, there's something, the Word na lumalabas na salita ng Diyos sa bibig ng lingkod ng Diyos na ito. Hallelujah! Meron isa dyan na mag-i-strike sa heart mo. Amen? Hindi lahat ng teaching para sa'yo. Merong isang salita dyan na tipitik sa kaloob-looban ng iyong puso. Amen? Kaya nga, minsan nakikinig tayo sa CCF kay Pastor Bob. Madalas ito, COVID niya to eh. Madalas nang binabanggit itong mga word, o huwag kang matulog. O huwag kang kaya matulog. Eh, mapagod dyan eh. Binibiro niya ngayon. Ano ang point ni Pastor Bob sa akin? Ang point niya, huwag mong tulugin yung salita ng Diyos. Kasi itong salita ng Diyos na binabahagi natin sa inyo, ito yung salita ng Diyos na babago ng buhay. Amen. Amen. Kaya yung iba pumasok na tulong paglabas, walang na-receive. Amen. Pero kapag ikaw ay nandito, buhay ang iyong kaisipan, buhay ang iyong isip, naniniwala ka sa salita ng Diyos, kaya paglabas mo, basag na ang kapangyarihan ng diablo sa buhay natin. Amen. Kaya faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Kailan daw po yun? Sa pakikinig. Kaya kapatid ko, yung faith, kung gusto mo ma-receive yung faith, kung gusto mo ma-receive yung himala, makinig ka. Amen. That's why kanina, nag-pray tayo. Dahil ayaw natin ang diablo ay makapenetrate. Ayaw natin ang diablo na nakawin yung salita ng Diyos na binitawan natin ngayong umaga. Amen. Kaya nag-pray tayo. Kasi kapag nangyari yun, lahat ng sasabihin ko ngayong umaga sa inyo, magiging patingaw lamang yan. Magiging ordinary service lang yan. Ginawa lang natin ito by obligatory. Ginawa lang ito by religious practices. O religious practice. Pero walang ministry in the hearts. Amen. Kaya kanina, hindi natin nahayaan ng diablo. Ilang piraso lang ang mga nandyan. Hallelujah. Sabi ng Bible, isa lang yan. Natatamaan. Hallelujah. Goosebump yun sa puso ng mga tao. Kaya napakahalaga ng makikinig ng salita ng Diyos. If you receive a miracle from God, makinig ka. Amen. Kanina ko kami nabanggit. Kung gusto mo ng himala, pakinggan mo ang mensahe ng Diyos sa puso. Baka ito na ang sabot ng iyong mga pinapanalangin. Palay natin, hindi natin alam. Si Ate Ruth, bigla nilipad dahil nakapag-nabog. Hindi natin alam yun eh. Hindi natin alam kung ang talagang design ng puso niya. Eh bakit nag-grant ng Panginoon? Ang Panginoon, hindi ko tayo ng grant ng kanyang puso. Hindi natin alam. Pero sabi doon, lahat yung inaasahan mo ba yan? Gusto mo mangyari sa iyo? Gusto ba? Woo!
without action is dead. Naniniwala ka ba dyan? Yes. Kung hindi ka gagalaw, kikilos, sa iyong paniniwala, walang mangyayari. Amen. Hindi tayo wantamad. Alam niyo yung kwento ng wantamad? Yung bang nakahiga lang, naghihintay lang ang bumagsak. Amen. Samantalang pwede naman yung akutin yung kanyang, gamitin yung kanyang kamay para bukin at makakain. Pwede naman yung akitin yung pulo para makuha yung kanyang inaasahan. Amen. Hindi tayo wantamad. Amen. Amen. Kailangan natin pagkilos. Sabi ng James chapter 2, verse 26, for as the body without a spirit is dead, so faith without works is dead also. No. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Matatapos na. Ito na siguro yung masasabi kong climax. Hindi magmamanifest yung pinaniniwalaan mo kung hindi mo ito gagawin. Amen. Gusto mo ba na magawa ito? Ang life of the word Mexico. Yes. Amen. Hindi ito magmamaterialize. Hindi mo ito makikita nang walang pagkilos. Amen. Gusto nyo ba mag-grow kayo spiritually? Gusto ba? Amen. Kung gusto natin mag-grow spiritually, kailangan ng pagkilos. Kailangan ng paggalaw. Amen. Kung gusto mo ng himala sa iyong buhay, no? Huwag kang magpupok. Huwag kang magpili-ati. Mamamatay na ako. Nagkakawin ko sa akin. Huwag kang magpili-ati. Nakuha nyo? Huwag kang magpili-ati. Kailangan mong gumawa. You need to step in faith. Amen. Kaya nga, faith without action is dead. Kaya, eto na yung climax. Eto na yung climax. Biblical example number 1. Naalala ninyo, nung ang Panginoon ay nangaral ng salita ng Diyos. Naalala nyo? Doon kina Pedro, no? Na kung saan sinabi ng Panginoon, tumayo siya, Pedro, bigyan mo nga ako ng baka dito at ito yung gagawin kong pulpito at mangangaral ako ng salita ng Diyos. Ngayon, habang nangangaral ako, nandun sila Pedro, nandun yung ibang mga disciples, nandun yung ibang mga tao, habang nangangaral. Kaya dumating sa punto, sa Luke chapter 5, verse 5, pasinin nyo. After ng mangaral, anong sagot? Sumagot si Simon, sabi ni Jesus, o sabi ng Panginoon Yesus kay Simon, Simon, hihagis mo yung lambat. Ihagis mo yung lambat. Sabi niya gano'n. At nakakahuli ka. Ito sagot ni Simon. Pasinin niyo. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Ngunit wala kaming nahuli. Anong sunod? Pasinin niyo. Kaya sabi mo nga, kung nakamdamin mo yung salita ng Diyos, makikita mo yung response. Makikita mo yung miracle. Ano sabi? Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ka na pa. Naniwala si Pedro nung sa sinabi ng Panginoon na ihagis yung lambat, naniwala siya na ihagis yung lambat, marami siyang makuha. Amen. Naniniwala ka ba ngayon na meron kang makukuha? Naniniwala ka ba ngayon sa himala ng Diyos? Amen. Sabi dyan, dahil sa sinabi ninyo. Meron bang sinasabi ng Diyos sa inyo ngayon? Meron ba? Gusto mo bang ma-set free? Makawala? Sa mga bagay na umaalipin, kumokontrol sa iyong buhay? Kailangan mong ihulog yung lambat. Tanggalin, alisin, paniwalaan mo ang kanyang sinasabi. Sabi ng kanta, tawag ito, yung set my spirit free. Set my spirit free. Palayain tayo ng Panginoon mula sa umaalipin sa ating pong mga buhay.
Paniwalaan natin, anak, ako lamang ang makakapagpalaya sa iyo. Hindi yung institusyon, hindi yung tao, kundi ako lamang. Dahil sa pinaniwala ni Pedro, yung sinabi ng Panginoong Yesus, hallelujah, nangyari ba yung sinabi ng Panginoon sa kwento? Nangyari? Sabi na, tinuya ka ni Pastor Botsite. Tinawag na yung maraming kanyang kapwa mahingis na, tulungan nyo kami! Ang dami namin nahuli! Dahil sa isang santang naniwala lang siya, doon sinabi na Panginoon. Naniniwala ka ba pala ng Panginoon? Naniniwala ka ba kayo ng Panginoon? Pangalawa, itong kwentong ito, sa kasalan ka na, kung kwento ko, ilang portion kasi mahaba yan eh. Babasahin ko mahaba yan. Umusin ang oras. Kwento ko na lang at kinuha ko yung pinakapuntos na gusto kong tingnan nito dito. Inutusan ng Panginoon yung mga doon sa tinatawag na kasalan sa Kana, dahil yung kanyang nanay na si Maria, siya yung catering ng mga panahon na yun. Every time, nautusan sila ng alak. Ito yung first miracle na ginawa ng Panginoon sa panahon na yun, sa John chapter 2. No? Ito yung unang-unang himala na ginawa ng Panginoon. Then, nautusan sila ng alak, nabuburin. Itong si Maria, nakita niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ni Maria, anak, naubusan kami ng alak. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Kumuha kayo ng mga, lagyan niyo ng maraming tubig. Ano sabi ni Maria? Sundin ninyo yung kanyang sinasabi. Sumunod kayo sa kanyang sinasabi. So, eto ngayon, sinabi ng Panginoon Jesus, lagyan niyo ng tubig yung mga banga. Kumuha naman sila. Kuha. Nilagyan niyo ng tubig. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, tingnan natin. Lumakad. Sumalo, at pagsalo, eto na. Sa verse 9. Pagsalo, ibiligay doon sa kasalan. Verse 9. Tinikman nito ang tubig, ano sunod? Na naging alak. Nakuha ito. Eto. Gusto ko makikita yung logic. Sabi ng Panginoon, lagay ng tubig. Sabi ng Panginoon, iserve ninyo yung anak. Ibigay niyo. Ngayon, yung tao, nakikinig, sumunod siya sa pinakikinig, salok mo, ibigay niyo. Pagsalo, talakan. Ako ito. Alam ng tao ito, tubig yun. Mabuhay nyo? Alam ng tao ito, tubig yun. Pero habang naglalakad siya, at nung ibuhos, we need to step in faith. Paniwalaan yun. Kaya niya i-transform yung isang bagay into reality. Kaya niya basta. I am healed. I am delivered. I am free. I am saved. Kaya niya i-transform. Meron bang bagay na mahirap sa Diyos? Luke 1:37, for with God, nothing is impossible. Meron kang tugtog to those who believe. Amen? So, ikaw naglalakad, kaya ba ng disipo? Habang naglalakad siya, alam niya tubig yun, pero naniniwala sa paglapag niya doon. Kaya, mahalaga, you need to step in faith. Step in faith. At sa paglalakad mo, hanggang sa makarating ka, hallelujah, magiging miracle ang mga bagay na iyon. Na-excite ako eh. Amen? Ang kailangan kasi maghakbang. Ang kailangan kasi maggawa. Hindi puro salita. Ang sabi na banggit lagi doon sa aming discipleship, doon sa aming online walk, tato. Yung sinasabi natin, lakaran natin. Hindi puro talk. Kailangan din ng walk.
Yung sinasabi mo, yung sinasabi natin, kailangan din ng pagkanaw, pagkilos. Gusto natin mag-ibig dito. Amen. Huwag ka mag-stagnant. Ang dami mga worker dito, ang gagaling. Kung makikita mo lang, hayaan makita ng Diyos, ihayaan ng Panginoon, buksan ng Panginoon ang iyong spiritual na mata. Yung discerning mo sa mga tao, makikita mo, a lot of kids na namin. Hindi lang sila makapagpasok ng mga. Okay. And that is faith. Pangatlo, ito, yung kwento naman ng 12 inaagasan ng dugo. No? Yung 12 years bleeding, may sakit siya. No? Ngayon, dahil may sakit siya, dumudugo siya, no? At sa kanilang tradisyon, kapag sila ay dinudugo, nilalayo sila sa kapulungan. No? Ina-isolate siya kasi itinuturing siyang marumi sa kanilang tradisyon. At kaya walang masyadong pumapansin sa kanya. Pero, nung nalaman niya, kasi din po ninyo, babasahin natin ang buong kwento, nung nalaman niya na dumating ang Panginoon, dahil nakakarinig na siya patungkol sa ating Panginoong Yesus, na kung saan ang ating Panginoong Yesus ay gumagawa ng himala. Ano sagot ng babae? Ang sagot ng babae, mahipo ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. Anong sagot niya? Anong sagot? Gagaling na ako! Naniniwala siya, kapatid ko in faith, na kapag nahipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, gagaling siya. And that is faith. Wala pa lang, naniniwala na siya na gagaling siya. Woo! Di naman nangyari. Dumaan. Ang sabi na sa Bible, nakapagsiksikan. Ginawa niya ang makakaya niya. Faith without action is dead. Kahit mahirap, kahit pinagtapak-tapakan siya, kahit nanihina kanyang katawan, ang aim niya ay mahipo, mahawakan ang laylayan ng damit ng Panginoon. Marisid lamang ang hiling. Amen. Sa buhay natin, kailangan minsan nangihina tayo, nanunumay-pay tayo, natapak-tapakan tayo, wala tayong pakialam doon. Basta mahalaga, makuha natin yung aim. Yung aim ay mag-touch yung presence, yung glory ng Panginoon upang ma-receive natin yung healing. Ma-receive natin yung deliverance. Ma-receive natin yung peace. Amen. Kaya, sabi dyan, no, after niyang ma-receive yung healing, anong sagot ng Panginoon? Anong sagot? Verse 34 ng Mark chapter 5, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, ito sagot na, anak, pinagaling ka ng iyong. That's why napakahalaga ng Panginoon. Ang nagpagaling sa kanya ay yung kanyang pananampalataya. Amen? Kaya, ganun kahalaga yung faith na yan. Faith without action is dead. Kaya lumakad ka and step in faith. At doon sa faith kayo, pagagaling ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pinagagaling ka ng iyong pananampalataya. Closing. Tapos na po ako. Sabi sa Mark chapter 5 verse 36. Ang kwentong ito ay kay Jairus. Naghihingalo yung kanyang anak. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Ngunit habang sila ay naglalakad, papunta doon sa bahay niya, no? Bigla may dumating na katulong. Sabi ng katulong ni Jairus, mahal na katulong o mahal na Jairus, no? Huwag niyo na pong gambalain ang guro. Sabi niya, patay na po ang bata. Patay. Ano sabi ng Panginoon? Verse 36. Ngunit nang manig ito ni Jesus, sabi niya, ngunit nang manig ito ni Jesus, sinabi kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya.
Kapatid ko, ang kalaban ng faith, fear, doubt, unbelief. Kaya hindi nag-ooperate yung faith dahil punong-puno ka ng takot at baka hindi ito mangyari papahirap. Sabi niya dyan, huwag kang matakot. Kumbaga, yung narinig mo, sinisira niya yung faith mo. Nakuha, sometimes, umahakbang ka sa pananampalataya mo para kaya akong gawin, kaya ko tayong gawin. May bumubulong sa'yo. Yan pa rin. Hindi naman nawawala eh. Yan pa rin eh. Kaya binigyan siya ng assurance na Panginoon, huwag kang matakot. Huwag mong hayaan na punin ka ng takot. Amen? Huwag mong hayaan na punin ka ng takot. Huwag mong hayaan na punin ka ng hindi paniniwala. Kaya sabi niya, manampalataya ka naman. Maniwala ka. Kapatid ko, in faith. Pasagin natin yung spirit of fear, unbelief. Mangyayari at mangyayari ang mga dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? We need to step in faith na kung saan mangyayari, magaganap ang mga bagay. Let us go. Ora Father God, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I pray. Hayaan nyo ang umagang ito, paniwalaan ng himala. May mga bagay ba sa buhay natin na parang nagbubuto na tayo? Para bagang walang nangyayari sa negosyo, walang nangyayari sa buhay ko, walang nangyayari sa pamilya ko, walang nangyayari sa aking spiritual life. Parang hindi ako nag-grow. Parang nananatili kaming panda, nananatili kaming ganito lang. Kapatid, that is the lies of the devil. Napatuloy na nilalagay ng diablo sa ating kaisipan. Narinig mo ngayon ang mga kanyang mga salita. Na sinabi ng Diyos in Jeremiah chapter 1 verse 12, I am watching that my words must be fulfilled. Binabantayan ko ang aking mga salita. Ito'y mangyari, ito'y maganap, at ito'y mangyari at maganap ang kanyang mga salita. I am watching that my word must be fulfilled. Paniwalaan mo ang kanyang mga salita. Na ngayong umaga, God will set you free. Amen. God will set you free from the bondage of the works of the devil. God will set you free from the lies and deception of the devil. In the name of Jesus, God will set you free sa mga bagay na nagpapahirap sa iyong katawan. God will heal you. God will deliver you. God will total restoration sa iyong buhay. In the name of Jesus, believe His word. Tandaan mo, binabantayan ng Diyos yung kanyang mga pinangako sa iyo na hindi mangyayari at magaganap. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi ng diablo sa iyo ngayong umaga. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kanyang pinagaling. Ikaw ay kanyang pinalaya. Ikaw ay overcomer. Ikaw ay mamanagumpay na Kristiyano. Salamat po sa umaga nito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, ang karangalan, kaluwalhatian, at walang laman ang siyang may tataas. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi, Amen.